Magandang araw po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Ito po mga kababayan, pag-usapan ho natin ngayon yung patungkol dito sa mga 18, yung 18 na ex-Marines. Ito po mga kababayan, no? Kung sino pa yung mga tao na may mga katungkulan dati na pinagkakatiwalaan ng ating gobyerno, ay siya pa ngayon ang hindi na pinaniwalaan, lalo na yung mga opisyal natin. Lalo na dyan sa mga senador, lalo na dyan sa mga congressman, hindi naniwala dito sa salaysay ng mga taong dating nagproteksyon sa ating bansa at pinagkakatiwalaan para sa ating seguridad sa mga tao at sa ating estado. Ito po mga kababayan, na issue po ito patungkol lalo na itong issue sa pera na isinalid umano sa mga malita. Yung mga malita ay na-deliver doon sa mga kilalang mga politiko at mga opisyalis sa mga malalaking ahensya ng ating gobyerno. Ito po ang pinakamasakit mga kababayan. Kung sino pa yung mga taong may malaki ng pagmamalasakit sa ating bansa at sila ay tumulong para mapuksa ang mga katiwalian na naganap ngayon sa ating lipunan, ay sila pa yung mga taong mas questionable. Naalala ho natin itong isang malalaking opisyal sa DPWH na napatunayan naman talaga na sila talaga ang mga kasabwat sa nakawan sa pera. Pero ang nangyari, sila pa ang nakapag-enjoy, silang pinaniwalaan, nagawa pa nga silang state witness. Naabil nila ang Witness Protection Program sa gobyerno. Kaya nga nagbalik sila ng pera. So katunayan, nagbalik sila ng pera, ibig sabihin, kasama sila sa kumuha ng pera. Tapos itong mga 18 katao na nagsasabi na sila mismo ang nagde-deliver ng mali-malitang pera, sobri-sobreng pera, nasa kung ano-anong saang lagayan siksik yung mga pera, kasama sila doon sa delivery kung saan nila ibabagsak yung pera, yung tinatawag nilang basura. Pero anong nangyari? Hindi paniniwalaan, hindi pinaimbestigahan, hinanapan ng paraan ng mga abogado, nakapag-sign na sila ng mga nagpirma na sila sa kanilang mga joint affidavit at nanotaryuhan na at pinadala na doon sa Office of the Ombudsman. Tapos wala pa rin nangyari, haka-haka lamang at ipipilit na papatayin ang mga, sabihin natin, ang reklamo. Kumbaga hindi na lang papansinin o lalagyan ng ibang mga komentaryo para ma-demoralize ang mga tao na nakikinig. Pero alam mo natin mga kababayan, ang tao ngayon ay naedukar na. Meaning na-inform na sila kung sino ang talaga ang nagsasabi ng totoo. Ito talaga mga kababayan, sa laki-laki ng mga halaga ng pera, lalo na ngayon na idugtong ko dito. Itong medyo sigalot dito sa Middle East mga kababayan, isa ako sa mga naiipit dito na dapat sana'y ako umuwi ngayong araw, pero kinansila ko ang aking flight dahil wala nang flight. Nakabook na sana ako noon pang nakaraang buwan. Tapos hinintay ko lang yung 10 araw, kung saan hinintay ko na lang yung isang linggo. Excited na sana akong umuwi, pero yun, nag-umpisa itong sigalot.
Kaya walang biyahe, di ako makauwi. Kinansela ko na lang yung flight, manatili na lang ako muna dito. Ito po mga kababayan na sa laki-laki ng pera na nakulimbat ng ating gobyerno noong mga nakaraang taon, 2023, 24, 25. Sa halaga na yon, magagawa na sana tayong pangdepensa sa ating airspace. Halimbawa, may mga pag-udyok, mga nakakasira sa ating komunidad. Makagawa na sana tayo ng pangdepensa, pero wala eh. Kulilat. Tapos ngayon, walang magawa. Dahil wala naman talaga magawa dahil sarado ang himpapawid, hindi makapagpaalis ng mga Pilipinong naiipit dito o yung gustong mga umuwi. Balikan natin itong tungkol sa mga 18 na mga Marines. Ito po mga kababayan na hindi ibig sabihin na kinampihan ko sila, hindi ibig sabihin na ako ay Duterte supporter, hindi ibig sabihin na ako ay anti-Marcos. Ang sa akin lang ho dito, sila ay pinagkatiwalaan ko sa kanilang mga sinasabi dahil hindi biro yung kalagayan nila ngayon. Hindi biro yung status nila ngayon dahil nasa lagay sa alanganin ang kanilang mga pamilya. Alam mo natin, napakalaking institusyon yung nababanggit nitong mga tao. Napakalaking mga pangalan, napakamabigat na mga posisyon yung mga taong kasangkot sa mga sabihin natin iskandalo mga ginagawa nila. Dito po mga kababayan na sa kanilang sitwasyon ngayon, maisip pa ba natin kahit tayo simpleng Pilipino, pwede ba natin na maggawa-gawa tayo ng kwento para lang mailagay sa panganib ang buhay ng ating pamilya o sa ating sarili? Kaya naglakas loob ito. Sa tingin ko dito, naglakas loob ito dahil lang sa nangyari nung dati yung si Orde, yung kasamahan nila ng mga Marines. Na pinagdudahan nila na falsifikado yung notaryo. Dito natin makita mga kababayan, sa panahon ngayon, panahon ng crisis, lalo na ngayon, hindi natin alam kung kailan matatapos itong sigalot dito. Alam mo natin, wala tayong sariling oil. Kung maubusan na tayo ng oil, paano tatakbo yung masasakyan natin? Yung mga mobilization sa ating mga government services, mga private services, paano gumagalaw? Alam mo natin, wala tayong food security. Nagdepende lahat tayo sa mga imported products. Yung pagkain natin, ilang porsyento lang ang local natin, tapos hindi pa makasustain sa buong Pilipinas. Tapos wala pa tayong estratehiya paano natin yun mapagtagumpayan. Lalo na sa panahong ito. Dito lang nga nakikita ko mga fake news pinifeed sa social media patungkol sa UWA o sa DMW. Sino mang gumagawa doon, tahimik ka muna. Huwag mong pakisawsawan, huwag ka na mag-feed ng fake news. At saka isa pa, maliban sa mga fake news, ito na namang mga opisyalis natin sa UWA at saka
DMW. Nakita ko sa post hindi siguro yung fake news, yung sumasalubong doon sa mga nakauwi nga mga Pilipino diyan sa atin. Naglalagay pa kayo ng streamer, nakapangalan sa inyo, kumbaga sabihin natin na parang inangkin niyo na kayo ang nagbigay ng effort para mapauwi yung mga Pilipino. Pero karamihan diyan, yung mga na-stranded, yung mga na-revoke. Pero sa katunayan, sarili nilang pera, yung pinamasahe. Huwag naman sa ganun. Parang fake news din yun. Tama na muna. Huwag nang sabayan. Bakit naman sumasabay pa sa mga isyu na dapat naman sana na gumagawa tayo ng mga plano na ikakabuti sa mga tao. Hindi yung sumasabay na lang kayo sa isyu para magmukha kayong magaling. Pangit yun. Kaya dito nga sa isyu sa 18 na Marines, salutes sa inyo lahat mga sir. Ako'y naniwala para sa inyo at sana naman magkaroon ito ng proseso at mapagtagumpayan natin at matukoy natin, matumbok na natin kung sino talaga ang mapanagot nito. Dahil hindi ito magawa ng isang tao, hindi ito aabot dito po mga kababayan na hindi ito aabot yung pera sa mali-malita, iimpake, ikarga sa helicopter, ikarga sa mga van, ikarga sa eroplano para ma-deliver papunta doon sa lugar sa mga politiko. Kung walang nagmamando, kung walang nagkukumpas, hindi pwedeng magawa-gawa ito. Pero mo totoo, yung isang malita, halimbawa isang malita, umaabot na ng tag 50 kilos o 70 kilos dahil sabihin natin in 1 million, 1 kilo. Oh, 50 million, 70 million. Talagang gini mo yun, kayang mabuhat-buhat yun. Para kang nagbuhat ng isang sako na bigas, yung 50 kilos. Kaya makita natin sa malita, yung mga itong kasama sa mga affidavit dito sa 18 na Marines, yung 3 taong nagbubuhat, naku, totoo talaga yun. Subukan mo magbuhat ng 70 kilos tapos nalagay mo sa malita, talagang alalayan mo. Diba? Pag aabot pa ng 70 million, ang bigat na yun, 70 kilos. Sobrang bigat na talaga yun. Kaya sila'y nabibigatan kung saan kinakarga yung mga pera natin. Pero ito lang utang na loob naman. Kayong mga nasa posisyon kayo ngayon, kayong nakikinig, kayong nakikinood. Patungkol dito sa mga nakawanan nangyari at kayong involved. Tablan na naman sana kayo ng hiya. Ilang trilyon na yung pumapalo sa utang natin. At taon-taon may diferensya tayo sa ating budget, yung tinatawag na deficit, yung kakulangan sa ating budget. Ibig sabihin, lumalampas na tayo sa ating kita, gumagastos tayo, lampas sa ating kita. Kahit sino magaling na mga ekonomista dyan, pag lumampas ka na sa kita mo, yung ginagastos mo lumalampas na, wala na, baon na talaga tayo sa utang. Diba? Kaya mahiya naman sana kayo, nabaon na sa utang yung sambayan ng Pilipinas, tapos kayong nakakaupo dyan, binigyan kayo ng pagkakataon na
magserbisyo sa Pilipino, sa Pilipinas, sinamantala naman yung pagkakataon na diyan nakikita niyo yung maraming pera dahil marami talaga yung pera diyan dahil ambag-ambag yun sa buong, sambayanang Pilipino. Andiyan nakaipon yung pera. Yung kinulikta sa Visayas, kinulikta sa Mindanao, kinulikta diyan sa Luzon, dinadala sa isang lugar, iniipon-ipon doon para ipaghati-hatian para magkaroon tayo ng proyekto bilang balik para mapalago ang ating ekonomiya, mapalago ang ating infrastruktura, para mapabilis ang angat ng ating, kabuhayan, sana. Pero anong nangyari, yung pera ninakaw niyo na, paano yun tinabangan ng mga Pilipino na ilan lang kayong naghati-hati diyan. So, totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo at Pangulong Marcos rin, kasama ka rin yun sa mahiya naman kayo. Dahil hindi pwede magawa yon ng mga tao pag walang kumpas, pag walang signal galing sa'yo. Di ba? Kaya napakasakit. Babatikusin namin sarili naming Pangulo. Kumbaga naisip natin yung sarili nating ama, parang binigwasan natin ng mga masasakit na salita, pero wala na kami magagawa. Mali na kasi eh. Huwag nang ganun. Dito na sinisingil na tayo ng kalikasan. Itong gera, itong natural disaster at saka itong man-made na disaster na nangyari sa mundo, na kahit tayo hindi direct na tinamaan, pero in economic, alam mo, dito, kahit sa dami mong pera, pag ganitong sitwasyon, hindi na nga di ka pwedeng paggala-gala pag hindi importante yung lakad mo. Paano ka makapag-ikot-ikot? Hindi kami makapagtrabaho. Tapos, alam mo dito, di natin alam kung hanggang kailan. Okay lang ngayon, nag-umpisa pa, medyo may makain pa kami rito. Pagtatagal pa ito, hihinto na, wala ng sahod. Hindi naman to sariling bansa namin. Nasa ibayong dagat kami. Pag-uwi mo lang, maghihintay kami, mamumulubi kami. Naghintay kami kung kailan tustusan ng gobyerno yung pamasahe namin. Wala pa kayong magawa. Ang dami-daming, sabi natin nakikinood ako doon sa mga senador. Ilang milyon yung mga budget. Tapos pagdating sa Pilipinas, nakamarka lang ng 15 to 25,000 yung suporta, yung pamimigay one time. Ano magagawa dyan? 15,000, 25,000. Sabihin natin, magtatagal yun ng isang buwan. Hindi naman ibig sabihin na, inegosyo ninyo. Madali lang sabihin na inegosyo. Negosyo ka sa isang lugar, yun lang pera mo. Ikaw lang inaasahan ng pamilya mo. Kakainin mo pa, saka ka pa magninegosyo. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Mag-survive tayo sa negosyo or mag-survive sa utang na walang katapusang utang? Kaya kawawa. Wala tayong mararating. Hindi nga pa tayo nakausad ng isang hakbang simula ng pandemic, itong nangyari sa ating bansa. Isip muna natin yung
mga ano ngayon, conflict ngayon na apektado ang ating ekonomiya, apektado ang ating mga gasolina, apektado tayo sa presyo. Hindi pa nga tayo nakausad, wala pang matinong mga proyekto, wala pang matinong mga, plano. Kumbaga sabihin natin yung roadmap para sa development ng ating bansa, wala pa, hindi pa naka-steps. Ano ba, wala pa tayong nakitang mga flagship, wala pang nakitang mga pagbabago. Kung lahat, kamahalan, walang kontrol sa mga presyo ng bilihin, bumalik yung kriminalidad, walang takot yung pera, walang takot yung mga kriminal na kumikitil ng buhay, gumagawa ng mga kung ano-anong mga bagay na mga illegal, lalo na sa mga druga, bumabalik. Kaya yung safety, peace and order, sinasabi lang nila, pero kung titingnan natin sa mga kalsada, tingnan natin sa mga siyudad na malalaki, hindi ka makagala ng komportable. Subukan niyo, mag-ikot-ikot kayo, kahit diyan sa amin sa probinsya, yung sa Cebu, subukan niyo magpunta sa Cebu City. Magsuot kayo ng medyo may kalidad na konti mga relo, yung mga goggles, yung mga hikaw, yung mga alahas mo isusuot, subukan mo. Hindi ka aabot sa kabilang kanto, wala na. O nasaktan ka na dahil, may gusto ng kumuha. Yung wallet mo, subukan mo. Lagay mo dito sa likod, back pocket mo sa pantalon mo, side pocket mo, yung cellphone mo, yung medyo mga may presyong mga bagay. Kahit hindi sabihin nating mamahalin, basta mapag-interesan, mapagtripan ng mga halang ang bituka. Ito ngayon ang itsura. Wala, Ito kaya nga dito sa sinasabi dito sa marriage, naku po, naniwala ako rito patungkol dito sa mga nakawan. Kaya nga isip ko, itong mga ilang mga nagpapatupad ng batas, sinisikap nila na mapaayos ang kanilang trabaho, pero nakita nila na hulihin ko itong mga maliliit na mga gumagawa ng pagnanakaw, mga iskandalusong mga bagay, pero hindi ko mahuli-huli itong mga opisyalis natin sa gobyerno na billion to trillions yung ninakaw na hindi man lang natin puwedeng matanong sila. Kaya napakahipokrito natin, 'di ba? Yung yano lang natin na ano, mahuli, maasunto, yung mga taong maliliit na ang pagtitiwala nila ay binigay doon sa mga opisyalis natin na pinagkakatiwalaan natin na sila mismo ay nagnakaw sa ating pera.